Maya. Samahan nyo kaming makinig ng 92.1 FM. Dahil dito, ikaw ang bida! Liwanag! Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing. First time tumikim ng Red Horse Trail. First time kay sarap, ulitin grabe. First time inatama mo na merong lakas, may sarap. Sino? Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsible. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsible. Ang susunod na programa ay isang Black Time program. Anumang opinyong ipapahayag ng mga host, guest, call-in listeners, texters sa programang ito ay hindi kumakatawan sa pangkalahatang pananaw ng pamunuan ng istasyon ng DWBW 92.1, Radyo TV Baler o mga kasapi nito. Ang lahat ng impormasyon, mga produkto at mga serbisyong gamit sa programang ito ay para sa pansariling gamit ng Black Timer lamang. Hinihikayat ang mga tagapakinig na gamitin ang kanilang sariling batayan at bukas na isipan upang lumikha ng sariling konklusyon sa anumang matatanggap na impormasyon mula sa programa. Inihahandog ng Department of the Interior and Local Government Aurora sa pamamagitan ng Local Government Resource Center. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. 30 minutong programa na magbabahagi ng kaalaman, serbisyong publiko, pamamahalang lokal at isyong may kaugnayan sa tapat na paglilingkod sa mamamayan. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Magandang umaga mga kabarangay. Namiss namin umupo dito kasama kayo. Ngayon ay nakikinig kayo sa aming programa walang iba kundi ang Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Ako, ikaw, tayo, makalokal tayo. Kamusta naman ang ating mga kapwa kawani ng gobyerno? Smile naman dyan. And syempre, hindi lang ang mga kawani ng gobyerno ang bida sa araw na to. Babatiin ko din po syempre ang mga nanay at tatay na medyo nakapahinga ngayon kasi may district meet. Magandang umaga po sa inyo mga nanay, tatay na nakikinig ngayon sa Usapang DILG. Ako po ang inyong isa sa mga kasama ninyo for today's episode, LGO5 Madam Cassie and Buenaventura. And syempre, hindi ko na patatagalin pa ang pagpapakilala sa aking mga kasama. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kabarangay at masisipag na LGO official sa lalawigan ng Aurora. Sa buong DILG Aurora family po na pinangungunahan ng aming magaling na OIC Provincial Director NRP Cambronero at syempre sa ating mga field officers and to our partner agencies. I'm LGO2 Rain Banconseo po, ang ADAC focal person ng DILG Aurora. Isang magandang umaga at mapagpalang umaga rin po, Ma'am Cassie at Sir Rainer. Siyempre lalo nang sa ating mga kalalawigan at tagapakinig ngayong umaga. Isang malaking honor po ang mapasama sa inyong programa, Usapang DILG, at opportunity na rin po na maibahagi ang aming mga proyekto ng mga kapulisan ng Aurora para sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Provincial Director sa Aurora Police Provincial Office, Police Colonel Miles Angel S. Pascual. Ako po si Police Major Donna Figalban, ang Public Information Officer ng Aurora Provincial Office. Good morning po. Nagagalak ako kasi tatlo na mag-uusap-usap sa isa sa pinakamahalagang programa ng DILG kasama ang PNP. Ito ang BIDA program, Buhay ay Ingatan, Droga'y Iwasan. So, bago ang lahat, magpapa-game muna kami dito. Siyempre, pinakasikat ito pag-usapang DILG. Kailangan may pa. Ang tanong ko, Gcash mo. Okay, kasasabi ko lang po sa mga nakikinig po sa atin, ano ang meaning ng bida? Okay po, so pwede nyo po siyang i-text sa 0908-492-7198. Ano ang ibig sabihin ng bida program? So ito ang tanong ko, Gcash mo.
So para naman bigyan tayo ano ba ang BIDA program? So Sir Ring? Ang BIDA program po ay ang mas pinalakas na drug demand reduction campaign ng ating gobyerno. Ito po ay naglalayong itaas ang kaalaman ng ating komunidad tungkol sa epekto ng paggamit ng ilegal na droga. At dahil nga po kinikilala natin ang kahalagahan ng Whole of Nation approach para tuluyan ang wakasan ng problema sa paggamit ng ilegal na droga, hinihikayat po natin dito ang ating mga kabarangay upang aktibong makilahok sa implementasyon ng ating programa. Kaya nga po yung title ng episode natin ngayon ay BIDA, Gobyerno at Komunidad Laban sa Ilegal na Droga. So okay, nakita na natin ang overview ng BIDA program na diniscuss or nasabi ni Sir Rainer. Ngayon naman, to have a deeper discussion on BIDA and other related anti-drug abuse program, balikan natin ano yung mga milestone naman and strategies ng PNP and DILG pagdating sa bagay na to. So, bago po ang BIDA, Ma'am Donna, pwede po ba natin ikwento sa amin, sa mga tagapakinig ngayon, kung ano yung timeline policies ng PNP pagdating ng illegal drugs, pagdating sa anti-illegal drugs? Yes. Bago po man ang pakikipag-ugnayan DILG sa kapulisan ng Aurora patungkol sa BIDA program o Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan. Ang Aurora Police Provincial Office po ay puspusan ng efforts na ibinigay laban sa illegal na droga. Alam naman po natin na ngayon, paman po isa sa mga laban ng illegal na droga ang sinusulong at tinatutukan ng PNP organization. Ang kapulisan po natin ay may mga programa na isinusulong kung saan ay naglalayon po ito na magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataan upang iwasan ang illegal na droga. Nagsasagawa po ang kapulisan ng mga drug awareness lectures at mobilization ng iba't ibang mga school at mga barangays din upang maging aware ang ating mga kababayan sa mga sasamang naidudulot sa paggamit ng illegal na droga. Nang sinimulan po ang ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mas pinaigting na war on drugs noong 2016, ang isa sa mga anti-illegal drug campaign plans na isinulong ng PNP ay ang Double Barrel Oplan Tokhang. Sa Double Barrel Project Tokhang ay kinatok ng ating mga kapulisan ang mga drug personalities sa ating lalawigan at sila hinakayat sumuko upang makapagbagong buhay sila. Simula po ng war on drugs up to this date po ay may itinala tayong 3,396 Tokhang operations kung saan 3,398 ang naging drug surrenderers po natin. At ang 3,294 naman po sa kanila ay sumailalim sa Bahay Pagbabago Reformation Program po natin. O ang tawag po ngayon ay ang Community-Based Drug Rehabilitation Program. Isa din po sa tinutukan ng kapulisan kasama ang mga iba't ibang agencies at ay ang drug clearing operations po natin. At noon nga po February 1, 2020, ang probinsya ng Aurora kasama ang Bataan ay ang kauna-unahang drug-cleared provinces sa Region 3 po natin at sa buong bansa o sa buong Luzon po, sa Island of Luzon. Nakamit po natin ito sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang agencies ng ating LGU, mga municipal and barangay drug abuse councils at syempre sa pakikipagtulungan po natin sa ating mga kababayan. Noong naman pong November 2021, ay in-announce po ng PNP ang pagbuo ng Command Memorandum Circular known as the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Laban Double Barrel Final version 2022. Kung saan ang focus po nito ay ang pagpapalakas ng Barangay Anti-Drug Abuse Councils na katuwang ng kapulisan sa barangay drug clearing operations. Ang Double Barrel Finale ay nakadisenyo upang patuloy pa rin po ang lahat ng efforts laban sa illegal na droga kahit na po matapos man ng administrasyon po ni PRRD ay para na rin hindi mawalan ng saysay ang lahat ng mga sinagawang efforts ng mga involved dito. So ngayon po ay patuloy pa rin po ang mga proyekto at programa ng kapulisan ng Aurora laban sa illegal na droga. Sa pakikipag-ugnayan po rin po yan ng iba't ibang agency ng gobyerno at sa pagmamobilize po ng mga lingkod, bayan advocacy groups kung saan sila ay nangunguna sa kanilang mga barangay
sa laban ng illegal na droga. So ayan, Ma'am Donna, na-explain nyo lahat-lahat ng mga polisiya kung saan nanggaling kung saan nagsimula ang PNP para sa laban sa illegal na droga. Pero bago dyan, may nanalo na po. Napakabilis naman. Congratulations. Napakabilis naman pong sumagot nito. So, kung sino man po siya, pwede niyo po bang i-message ang inyong pangalan. So, ayan, may nanalo na po sa GCash. Tanong ko, GCash mo? And syempre, hindi po namin pwedeng makalimutan ang nagpadala ng kape sa amin ngayong araw na to. So, Ma'am Donna, Sir Rin, para medyo mas magising tayo at ang ating mga brain cells ay magising-gising po. Salamat po sa pamunuan po ng Coffee Dosha. Ayan, located po sila sa Sabang. Isa po sila sa pinakamasarap na gumawa ng kape. So, good morning, Tita Duday and Cookie. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa usapang DILG at RTV Baler. So, it has been 7 years. Okay? So, kung sa relasyon ay may 7 years each. Natawa si Ma'am Donna. Parang nakarelate si Ma'am Donna sa mga 7 years each na yan. Ang dito naman sa drugs ay iba naman po ang kaso. 7 taon na po tayong magkakasama sa laban na ito. At hindi lang ito laban ng PNP, ng PDEA at iba't ibang ahensya. Bagkus kasama po natin ang komunidad. Ang Coffee Dosha, for example, ay pwedeng makiisa ang iba't ibang organisasyon. Private man yan, public man yan, ikaw man ay normal na tricycle driver man yan, o kung ano man po ang estado mo sa lipunan, pwede ka pong makilahok at makialam. Tayo naman, Sir Rin, kanina na-discuss ni Ma'am Donna kung saan nagsimula ang PNP. Tayo naman, Sir Rin, saan tayo nagsimula at ano na ang mga nagawa ng DILG para dito? Ayan, ang DILG po even before the enactment of RE 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay naglabas na po ng mga policy guidelines para i-address ang mga problema natin sa illegal na droga. As early as 1998 pa po, in-encourage na natin ang ating mga LGUs na mag-organize ng kanilang anti-drug abuse councils. 2003 po, sinimulan po natin ang clearing of drug-affected barangays. 2004, in-expand po natin ang composition ng ating BADAC through the organization of BADAC Auxiliary Team or BAT. 2006 po, we have provided the guidelines on the establishment and operation ng ating mga special drug education centers para sa ating mga out-of-school youth and street children. And 2017, we have directed the LGUs po para mag-formulate ng kanilang peace and order and public safety plan kung saan po nakapaloob ang kanilang local anti-drug plan of action. Ito po ay naglalaman ng mga programa, proyekto, activities, and services na gagawin ng lokal na pamahalaan sa loob ng 3 taon upang sugpuin ang paggamit ng illegal na droga sa kanilang lugar. Bukod po dito, ang DILG ay patuloy na nagbibigay ng capacity development intervention sa ating mga LGUs in coordination sa ating mga partner agencies para siguraduhin sila ay may sapat na kaalaman at kakayahan para magawa nila ng tama ang kanilang mga duties and functions as mandated by the law. Sa katunayan po, sa ginanap na Regional ADAC Awarding last January 16, 2023, kinalala po ang kausayan ng lalawigan ng Aurora, bayan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dingalan, Dipakulaw, Maria Aurora at San Luis sa kanilang kagalingan as high-functional anti-drug abuse councils. Ganyan po kahuhusay at ganyan kagagaling ang ating mga local government unit. And syempre, sabi nga natin kanina, hindi lang nito laban nila, kundi laban nating lahat. Pero bago ang lahat, babatiin ko lang po si Ma'am Alma Gravela. Ang dami kong nakikinig at nanonood sa ating live. Kasi hindi lang tayo live sa Facebook, kundi sa radyo. At magmula, I think, hanggang Dingalan or naririnig tayo at hanggang sa Dilasag. Okay? Si Ma'am Marian Faraon, ayan, ang isa sa focal person ng ADAC. Ate, good morning. Good morning din po from Ma'am Claret Valenzuela. Good morning, proud classmate. Yes. Wow! Sana all may proud classmate. So, kay Ma'am Donna, napakaganda po ni Ma'am Donna on and off screen. Saka ni Sir Rainer, gwapo naman po. Po. So, yan. And salute to you, Ma'am Donna. Thank you daw po. Okay. Then next, si Sir Gerald Esteves. Ayan, ang atin pong isa sa kasamahan sa DILG. PO, mabuhay mga kabarangay. Good morning po sa inyong lahat. Sama-sama po tayong matuto.
Yun po ang goal ng usapang DILG, maipaalam at ma-inform kayo, maging aware kayo para kayo ay makilahok at makiisa. Sir Ariel Espinosa, ang isa sa pinakagwapong kapatid ni Sir Meds. So, Sir Ariel, thank you. And Geraldine, ayan, si Geraldine Morada, salamat po sa Coffee Dosha. And si Sir Iner Camburinero, good morning po, PD. Ayan, isa sa mga supportive na leader pagdating sa DILG. Ma'am Lilia Acosta Vergara Estonilo, magandang si Lola Cap. Magandang Yes. si Lola Hello, Cap. Lola Cap. Ayan. Lola Cap ha. Bakenemen. Okay po. So, kung nakita natin ang pinakamaraming sumuko o nag-surrender ay 2016 or 2017. Nandyan yung pinakamaraming, kung na-discuss ni ma'am kanina, ay kinatok. Diyan din mas pinaigting ang kampanya laban sa illegal na droga. At ngayon lang nga, may pinakabago tayong bida. Tama yung nag-text. Ang ibig sabihin po ng bida ay buhay ay ingatan, droga'y ayawan. So, yan po yung meaning ng bida. Para mas maintindihan natin ito, let's watch this AVP. Natayang 110 milyong populasyon ng Pilipinas. Nasa 300,000 na ang inaresto dahil sa illegal na droga. Mahigit 4,000 kabataan, edad 4 hanggang 17 ay naging sangkot sa mga gawaing ito. The war on drugs will continue, but we have to do it in a different way. Taon-taon, ang isyu ng droga ay nananatiling malaking problema ng bansa. Marami ng buhay, pamilya, at kinabukasan ang pilit na sinisira nito. Ngunit, sa harap ng malaking hamon, hindi tumitigil ang buong bayan na mapagtagumpayan ang labang ito. If this is a tree at may sanga, maski ang sanga, putulin mo ng putulin, may tutubo pa rin eh. Kung gusto mong putulin ang punong yan, tanggalin mo ang ugat. What does the tree symbolize? It's the war on drugs. Ang laban kontra droga ay nangangailangan ng sama-samang pagtutulungan at suporta ng iba't ibang sektor upang tuluyang mawakasan ang mga isyong pinag-uugatan nito: edukasyon, prebensyon, at reintegrasyon. Mahalaga ang mga ito kasabay ng enforcement operations ng ating law enforcement agencies para sa mga tinutulungang magbago, para sa mga kabataang itinutuwid ang landas, at para sa kinabukasan ng ating bayan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa iligal na droga. This is actually to secure the future of our children and our children's children. Mahalaga ang kampanya laban sa droga sapagkat alam naman natin ang epekto ng droga sa ating mga kababayan na gumagamit. Mahalaga ang kampanya sa droga sapagkat hindi lamang pamilya ang sinisira nito, pati ang ating lipunan, pati ang ating bansa. Kinakailangan ay ligtas. Ayan po, so na-discuss po kung ano ang bida. Ayan. At last year po, nagkaroon tayo ng provincial launching ng bida last November 26, 2022 at nakita nga po natin kasama ng PNP, lahat ng mga ahensya, PGA employees. Ayan, good morning po sa ating gobernador at napaka-supportive po pagdating sa anti-illegal drug campaign. Last November 26, 2022, nag-launch tayo kasama ng iba't ibang LGUs through their Anti-Drug Abuse Council. Sir Rain, bago ka naman magsalita, ay syempre bumati ng magandang umaga ang iyong napakagandang asawa. Ayan, Valentine's na, Sir Rain. Nagpaparamdam na. Valentine's na, Sir Rain. So, good morning daw po from, yun po ang asawa ni Sir Rain. Hindi na po siya single. So nakakapanood, siya po ay may asawa na. Sir Rain, good morning daw. And good morning po sa aking boss sa bahay, boss pa sa opisina, kay Ma'am Sai. And happy Valentine's po. Wow! Gusto ko yun. Mas matamis pa siya sa coffee daw siya. Okay. Siyempre, ang pinakauna mo namang boss ay bumati din ang iyong mama, Ma'am Flora Buenconsejo. Ayan, so binabati ko rin po yung aking mother. Ayan, one of the LGU officials po sa bayan ng Dipakulaw sa Barangay Ipil po. Ayan.
Ayan po. Good morning po, Ma'am Flora. And kay Ate PM, Ma'am Mary Joyce Tolentino Bautista. Good morning, mga kabarangay. Hello, PM. Sorry, may coffee daw siya kami ngayon. And kay Ma'am Zara Lynn Dihasa Molina. Good morning po. So, Sir Rain, ano ba ang hina-highlight nito at anong implementation strategies ng BIDA? Yan. So, ang BIDA program po, with all due respect sa previous implementation ng ating mga anti-illegal drug programs, ay gagawin po natin, of course, within the framework of the law and with respect sa ating human rights and with focus sa rehabilitation and socio-economic development. Para isakatuparan po ang layunin ng BIDA program, magkakaroon po tayo ng mas pinalakas na advocacy campaign to raise awareness and encourage community participation. At magkakaroon din po tayo ng network building para makapag-forge po tayo ng partnership sa ating national government agencies, local government agency units, and of course sa ating mga community stakeholders tulad po ng ating CSOs, NGOs, and faith-based organization. And lastly, magpro-provide po tayo ng recognition, awards, and incentives sa ating mga LGUs na magpapakita ng exemplary efforts and innovative practices sa implementasyon po ng kanilang mga local programs. Okay, so kung nakita po natin, ito ay pinagsama-samang effort ng komunidad, pinagsama-samang effort ng private organizations, at ang pinagsama-samang effort din ng LGU. So, napasarap ang ating usapan. Ma'am Donna, sa implementation naman ng strategies ng BIDA, ano yung pwede nyong mai-example na ginagawa ng PNP para dito? Yes, Ma'am Cassie. Gaya nga po na lagi namin sinasabi tuwing kami bumibisita sa mga barangay, schools at ating community, ang laban po ng illegal na droga ay hindi lamang laban ng kapulisan. Lahat po tayo involved dito para na rin po sa kapakanan ng ating future generations. Kaya kami ay nagko-coordinate at nagmo-mobilize ng mga magiging katuwang natin sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Nariyan din po ang gaya na nabanggit ko kanina ang ating lingkod bayan advocacy groups, na bawat sektor po ay ng community ay may parte or grupo na kinabibilangan. Ito po ay ating Kabataan kontra Droga at Terorismo or the KKDAT, Kaligtasan or Kaligtasan and Kaligtasan, Alliance for Industrial Peace Program, mga Force Multiplier, Barangay-Based Advocacy Groups, National Coalition of Information Technology, Women and LGBTQ sectors, Foreign National Keepers Network, Global Peace Community Relations, at ang ating faith-based advocacy group. So sila Ma'am Cassie, ay yung ating mga grupo na minomobilize natin upang maging kasangga ng ating kapulisan para laban sa kriminalidad ng ating lalawigan. So isa din po sa programa ngayon ng kapulisan, ang network building, ay ang Kasimbayanan o Kapulisan, Simbahan at Pamayanan. Dito po ay binibigyan ng kahalagahan ang magkakatuwang na gampanin ng kapulisan ng ating simbahan at pamayanan tungo sa pagkakaisa at pagtutulungan sa matagumpay. At papatupad na rin po ng batas at programa para sa kabutihan ng lahat at sa pagkakatuparan ng Peace and Security Framework. So ito po ay yung mga hakbang ng kapulisan po natin para sa advocacy at network building na maaari rin na mag-supplement sa pagsulong po ng ating BIDA program. Maganda po yung mga nabanggit ni Ma'am Donna. So sobrang active po ma'am ng mga programa ng PNP para sa network pagsasama convergence. And sana masugpunan natin ang illegal na droga sa ating komunidad. Sir Rain, ano pa ba yung mga ibang advocacy program na pwedeng i-conduct under BIDA program? Yan. So under po ng advocacy to raise awareness on the effect of illegal drug use and to promote health and wellness. Kasama po dito unang-una syempre yung ating launching ng BIDA program, development and production po ng ating IEC materials, online advocacy campaign, drug demand reduction webinars, and of course itong ating ginagawang radio program para mas maabot natin yung mga lugar na walang access sa internet. So yan, and just to add lang po sa sinabi ni Sir Rainer, pwedeng mag-conduct ng Zumba, di ba? Nakaraan nag-Zumba tayo, fun run, mural painting, development of IEC material. Ma'am Donna, may pwede pa ba tayong idagdag? Yes, tulad ng mga nabanggit ni Sir Rainer,
Ma'am Cassie, ang kapulisan ng Aurora ay may mga advokasya diyan para maging aware ang ating mga kababayan sa maging epekto ng paggamit ng illegal na droga. Sabi nga natin, prevention is better than cure. Ang illegal na droga kasi ay maituturing natin na sakit ng lipunan, kaya bago po ito kumalat at makahawa ay nagsasagawa na ng mga drug awareness lectures ang mga kapulisan po natin sa ating mga kababayan. Nariyan po ang proyekto ng kapulisan gaya ng Project Ready or Resistance Education Against Drug Abuse for Youth, Project ADOR or Anti-Illegal Drug Operation through Reinforcement and Education, Project BES or Vibes o Bisita Eskwela po. Sa mobilization po natin sa mga kabataan under the KKDAT or Kabataan Kontra Droga at Terorismo ay nagsasagawa ng mga activities at contest kung saan maipamalas ang mga kabataan ng kanilang mga talento gaya ng pagsayaw, paglikha ng mga kanta, spoken poetry, yung mga uso ngayon, painting, video, making at marami pang iba. Dito ay isinasagawang ng KKDAT Summit ay nag-uuwi ng mga karangalan yung mga ating mga participant na kabataan. Hindi lamang sa regional level po natin, kundi umaabot pa sila sa mga national level pa po. So, nakaka-proud kasi hindi lamang mailayo sa kabataan sa illegal na droga, kundi maipakita po rin ang kanilang mga talents. Bumuo din ang kapulisan, Ma'am Cassie, ng partnership sa mga schools, barangays, at mga associations through MOA at MOU signing para po mas mapalakas yung mga ugnayan natin hindi lamang sa government associates, gayon din sa mga private organizations. Ang aim kasi talaga ng PNP ay ang widest coverage na maabot sa mga programa ng kapulisan, kaya pati sa social media at kung saan easiest access ng information ang community, ngayon ay very active ang mga PNP units ng Aurora. Ayan, and thank you Ma'am Donna. KKDAT, isa sa mga sikat talagang programa yan kasama ang ating mga youth, lalo na mga sangguniang kabataan. Nabanggit ni Sir Rainer kanina, ano ang network building. So ano naman ang pwede nating gawin to give way for the forging of multi-sectoral partnership? Yan, kasama po dito syempre yung orientation on partnership building, signing of MOA between ADACs and community partners, webinars, and sharing of best practices in implementing drug demand reduction activities ng ating mga CSOs. Kasi marami po tayong mga CSOs na nag-i-implement ng mga programa kontra illegal na droga. So yan, at sa mga nakikinig po sa ating programa, para maging parte ang kanilang barangay at ang mga lokal na pamahalaan sa advocacy na to, ano ang role nila dito kasama ng ibang ahensya? So simulan po natin sa PNP. Yes, Madam Cassie, gaya nga na nabanggit ko kanina, laban nating lahat ito ang laban sa illegal na droga. Kasama natin dito ang ating lokal na pamahalaan, kung kaya mayroon pong ipinasa ang Senado na Senate Bill, an Act Institutionalizing Anti-Drug Abuse Council in every local government unit and for other purposes. Ang Anti-Drug Abuse Council mayroon ang provincial, municipal at barangay level. Kasama din po dito ang mga representative from the various sectors ng ating community, kasamang suporta ng PNP na siyang nangunguna sa planning, implementation, at monitoring ng mga local anti-drug abuse programs, projects, and activities. Opo. And ito talaga ay talagang kung hindi lang ako ang may tanong nito, kundi siguro may mga gusto din magtanong sa ating mga tagapakinig. Ma'am, ilatag lang natin ng maikli may gustong sumuko, anong step na una niyang gagawin? So sa mga drug personals na naisumuko po, Ma'am Cassie, maaari lamang po silang lumapit sa ating mga municipal police station kung saan ang buong proseso ng inyong voluntary na pagsuko ay do-document po natin. Dito ay i-interviewin ka ng ating personnel na yung personal information pagkatapos ay i-verify ng ating intel personnel kung ikaw ay included sa target list, wanted list, or watch list personalities po for the due process. Ikaw rin ay pipirma ng affidavit of undertaking on waiver para sa iyong voluntary surrender. Pagkatapos ito ay magkakaroon ng screening sa isang qualified health professional sa inyo para malaman ang risk level mo sa drug dependency, para na rin malaman ang gagawing programa sa iyo ng ADAC.
So yun po, narinig natin, kung gusto mong sumuko, yan yung unang step na gagawin mo. Paano naman, ma'am, ang isang mamamayan na gustong magsumbong or magsabi na may bentahan na nagaganap or yung kapitbahay niya or ay gumagamit ng illegal na droga? So sa ating pong mamamayan na nagsisilbing mga mata, tenga ng mga kapulisan sa pagpapatupad po ng ating batas, kayo po ay nais magsumbong o may masaksihang bentahan ng illegal na droga, maaari po ninyong idulog sa ating municipal police stations. Kung kayo po man ay natatakot makilala, maaari din po kayo mag-text lamang sa mga hotline numbers ng mga municipal police station. Ito po i-verify pa rin naman namin ang inyong report para rin po sa hakbang na gagawin ng kapulisan after ma-verify ang inyong report. Yan, and syempre, napakabilis po ng oras. Kulang, Sir Mets. Kulang ang ating ang oras. So yan po, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakiisa dito sa Usapang DILG. Nakita natin, very holistic, ang ating pong ginagawa, gobyerno, komunidad, local government unit, and syempre pinakamahalaga mga private sector. So muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po and Sir Rainer and Ma'am Donna. At ngayon po, nakikinig kayo sa Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Ikaw, ako, tayo, makalokal tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Pwede pong bumati? Ay, sige po. I would like to greet happy birthday to my friend, Avelina Cordial. Hello! Aatake kami dyan mamaya. So, maghanda tayo. Thank you po. Salamat po, Coffee Dosha. Thank you. Hi, I'm Shamsi Supsup. Makinig lagi sa 92.1 FM RTV Baler dahil dito, ikaw ang bida. Kabidahan, gusto nyo bang gumaan ang pakiramdam at maging masaya ang iyong umaga? Ay, magandang morning. Tara, tumutok na sa programang siguradong iiyak ka sa kakatawa. Bubuhayin natin ang iyong araw sa Good Vibes Overload. Ayun. Nagbumapaw na kasiyahan, walang tigil na tawanan. Kasama ang kakulitan at kwelang-kwelang si Kakang Raul. Daldal na lang ng daldal. Nagpapasaya sa inyo simula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alauna ng tanghali sa Good Vibes Overload. Saan pa? Kundi sa 92.1 RTV Baler dahil dito, ikaw ang bida.